araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Eric Adobiso ng programang Kamang Gagawa. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang karapatan ng mga manggagawa sa pamahalaan. Pinalad po tayo ngayon dahil ang ating pong panauhin ay si Annie Enriquez Heron, General Secretary, Public Service Labor, Independent Confederation. Mas kilala po ito sa PS-LIC. Siya po'y kawani sa loob ng 34 na taon. Ako, napakatagal nyo ng kawani, Ani. No? Siguro, limpak-limpak na salapi na matatanggap mo pagka nag-retire ka. Pwede bang ipaliwanag sa ating manunood yung ano ba yung government employee? Sino-sino ba sila? Ang mga tinatawag pong government employees ay yung pong lahat ng naglilingkod, no? Yung mga kawani na naglilingkod sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. At yan nga po, ngayon ay merong bilang na 1.4 million. No? Napakarami pala. No? Marami ho yan at iba-iba ho po ang kategorya. Pero syempre, mas marami po, 1 milyon ang tinatawag na rank and file, yung pangkaraniwang kawani ng pamahalaan. Opo. So, dahil sila government employees, may karapatan ba silang mag-organisa bilang mga manggagawang gobyerno? Katulad din po ng mga nasa pribado, yung karapatan po ng mga kawani ng pamahalaan ay ipinagkaloob dun sa 1987 na konstitusyon. Kaya nandun po yan dun sa Ligang Batas ng Pilipinas sa mga 3 artikulo, yung Bill of Rights, na napakahalagang bahagi, nakalagay po doon, na ang lahat ng mga manggagawa, no? Sa publiko man o pang-pribado, ay may kalayaang mag-organisa, makipagtawaran, no? At hindi dapat mahadlangan. Inulit po din yan sa social justice. Sinabi din po na dapat ay hindi hadlangan at doon tiniyak na yung government employees ay may karapatang mag-organisa. Doon naman ho sa mga Constitutional Commission, inulit pa kaya hindi ho pwedeng malinaw pa sa sikat ng araw yung pinagbatayan, no? Meron talagang batayan, no? Doon sa panghuli, niligay pa doon, no? Kasama sa karapatan yung karapatang mag-aklas base sa batas, no? Sangay ng... yan. So, ibig sabihin, pwede silang makipagtawaran. Opo. Kanino sila nakikipagtawaran? Kung collective bargaining agreement ito, Ani. So, sa karanasan po namin ay ganito po yung pamamaraan. Kailangan ho, dadaan po kami sa rehistrasyon para hindi kami kolorum, no? So, 20% ng rank and file sa isang particular na tanggapan na miyembro, pwede na kaming mag-register. Nagre-register po kami sa Bureau of Labor Relations, saka sa Civil Service Commission. Sa government din. Di may rehistro ka. Tapos pupunta ka naman ho dun sa tinatawag na accreditation para ikaw ay maging sole and exclusive representative o bargaining agent nung ahensya na yon. 50% plus 1 po. Dapat majority ka. Tsaka pa lang po kami makakapag-negotiate. At may bahagdan po ang negosasyon. Merong pambansa na katulad nung ng kontrata na naisara namin ng PS-Link, no? Pinangunahan ng PS-Link nung panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. At yung pangalawa ay yung kontrata sa panahon ni Mrs. Arroyo, no? Ni Ginang Arroyo. Tapos dun sa bawat opisina, kung ikaw ay local government, yung munisipyo mong yan o city, pwede kang makipag-bargain dyan, makipagtawaran. Okay. So, yung lang kaya ninyong desisyonan dyan. So, ang bawat, ibig sabihin, kahit yung mga lokal, pwede magtayo? Opo. Yung mga pwede pong magtayo, yung mga nasa lokal na pamahalaan, yung pong mga national government agency o yung mga department, no? Yung mga sangay na yan, yung mga nasa pamantasan, state universities and colleges po, at yung natitirang government-owned and controlled corporation. Okay. So ito pong 4 na tinatawag na subsector na to ay may laya po yung mga pangkaraniwang kawani na mag-organisa. Ang hindi lang po pwede ay... Ano hindi pwede? Ang kapulisan. Pulis? Opo. Yung mga nagdadala ng armas, sundalo, no? Firefighters, at saka yung mga nagbabantay sa kulungan, yung mga jail guards. Hindi po pwede daw. BJMP. Ayon doon sa Executive Order 180, ito po ay implementing rules no, na inisyu po nung revolutionary government pa, kaya kahit Executive Order po siya na 180, ay mayroon ho siyang bisa na parang batas, na batas. So, yan po yung batayan at sinasabi, hindi pwede. Yung mga managerial,
Hindi no? rin pwede. O, tsaka yung coterminous, highly confidential, hindi po pwedeng sumaling mag-union sa rank and file. So, Oho. yung mga talagang rank and file lang Opo, talaga. opo, So, opo. hindi pwedeng mga manager ng Ah, hindi gobyerno. po, hindi po, Hindi hindi pwedeng po. bisor. Oho. Pero sa pribado kasi, pwedeng bisor magtayo, di ba? Hindi ho sila pwedeng lumahok sa amin. Pero pwede silang sa sarili nila, no? Yung sila-sila. Sa karanasan mo, Ani, naging matagumpay ba ang pag-oorganisa sa government employees? Napakahirap ho. Para ho kaming nagdadaan sa butas ng karayom. So kung gaano kahirap yung pribado, mas mahirap yung gobyerno. Dito ho, ang dami mong kausap eh. Politiko, alam niyo naman, hindi ho sila yung pinakamadaling kausap na tao sa buong mundo. Sang-ayon ako dyan. At syempre, yung mga nangangasiwa, yung tinatawag na mga management, no? Masyadong takot pag nag-oorganisa sapagkat nasanay po sila na ang mga desisyon at mga patakaran ay sila lamang ang umuugit, sila lamang ang nagpapasya. Ngayon, kapag ikaw ay meron ng organisado, ay hindi ho naman maaari yung kailangan, may partisipasyon, may konsultasyon. At mukhang dyan ay hindi pa ho ganun kabukas ang isip ng mga nangangasiwa at yung iba nga dyan talagang hantaran yung paghadlang, yung panggigipit dun sa mga nag-oorganisa. Sa ngayon ho, mayroon hong mahigit na 1,000 na rehistradong union sa sektor publiko, no? Sa iba-ibang 1.8 million na no? government employees. So, 1,000 mga organisasyon mahigit rehistrado. At iyan po ay 23% lang po, no? 23% ng rank and file ang sinasakop ng mga organisasyon na yan. Meron pong mahigit na 600 na accredited. Ibig sabihin, yung 600 yan, pwede nang mag-negotiate. No? Pero nakakalungkot to kasi mababa pa ang nakakapag-sarado o ng kontrata. So, makikita mo, wala pang 300 yung nakakapag ng kontrata. Curious lang ako, paano tinatanggap ng government employees yung pag-oorganisa? Halimbawa, nag-oorganisa na kayo sa mga government offices, gaano sila kasigasig na tanggapin to? Una ho, takot. Takot kasi takot na mabiktima sila, takot na ma-blacklist. Alam niyo naman, may naglilista dyan, maraming sip-sip dyan. No? Tinitingnan nila na baka hindi sila ma-promote, hindi sila ma-regular, na ang kanilang karir o ang kanilang profesyon ay mahadlangan ng pag-organisa. Pero kapag may problema, ang karanasan namin, pag may problema, may issue sa opisina, madali ho sila mag-organisa. So, pwede nyo sabihin, issue tsaka problem-driven pa rin yung pag-organisa. Pero pagka pa isa-isa lang, mahirap. Mahirap ho, natatakot. No? Kaya ho, dapat talagang, may issue, malawakan yung problema. Bawa, issue ng sweldo. Malaking issue yan, pero hindi naman ho namin maninegotiate yan doon sa level na yon. Sa national ho yan kasi legislation po yan yung general appropriation sa taon-taon. No? Pero malaki yung issue ng favoritism, no? Yung sino yung malapit sa kusina, yun ang favorite. Oo, yung sa promotion, patronage politics, yung mga sinasaksakan ng mga politiko kahit hindi kwalipikado, ipapasok sa gobyerno. Meron pa rin bang ganon, Ani? Ay, naku, bawa tatawag si congressman ganito at tapos ipapasok yung empleyado? Marami ho. Lalo na ho sa lokal. Mas marami ho yung naipapasok ng dahil sa koneksyon. No? May MBA sila, Father. Ano ibig yun? sabihin ng MBA? May backer ako. No? May backer ako. Hindi na dahil lamang sa iyong kwalifikasyon, sa pinag-aralan. Ngayon, kailangan mong laging may letter of recommendation no? So, yun ho, matingkad na issue yan. At ngayon po, ang pinakamatingkad na issue bukod sa sweldo at yung mababang antas ng kondisyon, partikular, ang mga guro. Tingnan nyo naman ho yung classroom. 60. Oo, tapos yung teacher, paus na sa maghapon. No? Ang dami na. So, bukod po doon, at bukod sa corruption, yung aming po ngayon na hinaharap, yung lack of security of tenure, yung paglipana ng tinatawag na job order, contract of service, casual forever, no? ng mga kawani. Ani, magbabalik tayo. Napakaganda niyang sinasabi mo yan. Mga kapatid, magbabalik po tayo sa programang Kamang.
Nagbabalik po tayo sa programang Kamanggagawa at ang tinatalakay po natin ay ang karapatan ng gobyerno o empleyadong gobyerno. At ang guest po natin ay si Annie. Yung huli natin pag-uusap, Annie, yung security of tenure. Opo. So, kala ko sa privado lang yan nawawala, nalulusaw. So, sa pamahalaan pala ay unti-unti nang nalulusaw yan. No? Baka pwede mo naman ipaliwanag sa akin. Dati po, Father, ang magtrabaho sa gobyerno para kang nakasandal sa pader. Ngayon hindi na ho pwedeng Saan ka sabihin nakasandal ngayon? sa styrofoam at saka sa kasi sa dami ho, mas marami pa ho ngayon ang bilang ng mga job order o contract of service. Dati ang tawag casual. Pinay-out yung casual, contractual, temporary. Ngayon, ang katawagan ay contract of service at saka yung job order. Yung mga job order po at contract of service, wala po yung employee-employee relationship. At kahit anong oras pwede silang tanggalin. No? Mapa-local yan, mapa-national. Wala po silang benepisyo kung hindi yun lamang kanilang sweldo. Basically, wala po silang mga GSIS, wala po silang mga ganyan. No? Walang PhilHealth, hindi po yan binabayaran. Talagang iyon lamang buwan ng sweldo. No? So, ang masaklap po nito, ang hindi yata na nauunawaan ng ating gobyerno bilang employer, yung implikasyon ng ganitong klaseng employment sa kalidad ng serbisyo publiko. Kapag wala kang kasiguruhan sa trabaho, hindi mo maibigay ng todo-todo yung pagseserbisyo kasi iniisip mo, baka bukas tanggalin na ako. Masyado kang vulnerable dun sa mga nakapaligid sa iyo na konting pagkakamali mo ay pwede kang masibak. No? Tapos unti-unti, no? Kasi po ngayon, ina-allowed naman yung pag-employ nitong contractual. Pero sa mga area ng trabaho sa gobyerno na hindi tinatawag na core, no? Yung kung ang mandato mo pagtuturo, dapat walang JOng teacher. Walang contract of service na teacher. Tama. Kung ang mandato mo ay maghatid ng serbisyong pangkalusugan, dapat ang doktor at nurse, walang JO, walang contract of service. Pero ngayon, yan po ang nangyayari, Father. Nangyayari na yan? Opo. Mas marami pa ang bilang ng mga contract of service kesa sa plantilla, yung tinatawag naming plantilla, yung permanenteng posisyon. Sa ngayon ho, nung nagtasa kami, no? Sa buong Pilipinas, mahigit na hong 400,000 ang contract of service at job order. So, ibig sabihin, ito yung mga walang security of tenure. Wala po. Wala po. So, no? anytime pwede kang tanggalin. May co-terminus dyan, merong ganyan. Ano? So, anong ginagawa ng ating pamahalaan para matapos itong problema? Hindi ho nga niya ginagawa ng paraan eh. Lalo pang sumisid at kami naman, nagsasabi kami sa kanila na hindi pwedeng magpatuloy na ganyan. Halimbawa, ang guro. Hindi mo pwedeng i-contract of service na ganyan ng kondisyon, no? Anong mangyayari doon sa pagpapatuloy, no, ng edukasyon kung ang iyong mga empleyado na nagtuturo o naghahatid ng kalusugan ay hindi tiyak kung sila'y mananatili pa doon. Yung continuity po ba ng serbisyo, Pero ang sinasabi nila, Ani, ngayon, parang tumaas yata ang sahod ng mga guro. Kaya naglipatan yung ibang mga pribadong paaralan sa publikong... parang dyan ang kinukompare ho nila yung nasa bangketa at saka yung nakaupo sa silya. Pero parehong level ng sarili yun ay hindi sapat kumpara sa halaga talaga ng trabahong ginagampanan, halimbawa ng guro. So, pwedeng dahil nga ho kami 4 na hulog, no? Tinaas ho yung aming sweldo, pero 4 na hulog. 4 na taon kami, ibig sabihin, freeze ang usapan sa sweldo ng mga government employees. At yun hong 4 na tingin na yan, napunta lang ho sa tax. Ganun ba? Oho, napunta lang ho sa tax. Babayaran mo lang din yung tax. Yun lang ang ipinaghanap buhay namin dyan. Nagsuma total kami, ang estado pa rin po ng mga government employee ay ganito. Our take-home pay cannot take us home. Kulang na kulang. Ganda ng mga pick-up lines po. Kulang na kulang ho talaga. No? Ngayon, ang isa pa naming malaking issue, yung pagsasa-pribado, yung privatization. Yun ang laganap ngayon. No? Kasi... So, pagka privatize na, saan mapupunta ang mga government employees? Wala. Hindi naman ho obligado yung
yung binentahan mo o nilipatan mo ng serbisyo na kunin Oo. yung mga at sa halip ay pinapalitan nila ng mas lalo pa ng mga Oo. yung mga outsourcing na yan, yung mga Outsourcing, contractualization na yan, alam niyo naman na sa pribado worse din, no? Oo. Yung ganito, no? So, kalaban ho namin yan ngayon, yung malaking issue yan sapagkat yung mga batayang serbisyo publiko na ang layunin, no? Yung panglipunang layunin ay makapaghatid ng serbisyo nang hindi tubo ang konsiderasyon, ay nagiging ang goal ay tubo. Oo. No? Katulad ng bakit nako-commercialize, nako-commodify ang edukasyon. Ang edukasyon is a human right, hindi ba? Karapatang pantao. Ganun din ang magkaroon ka ng mabuting kalusugan, karapatang pantao yan. Pero yan lang, inaalis sa poder ng publiko sektor, sa gobyerno, at inilipat sa kamay ng pribado na iba naman talaga ang layunin, hindi ho ba? Tsaka yung napansin ko lang, pagka sa government, hindi naman, lalo na sa usaping kalusugan, parang pagka talagang sinabing public, very public talaga. Pure public service, hindi naman lahat, no? Pero pure public service, pure yung kortesiya ng mga empleyado, parang, alam mo yun, parang mabagal pa rin. Tapos, parang slow motion lahat yung mga empleyado sa government. May katotohanan yung sinasabi niyo, Father, pero meron din hong anggulo na yung inilalaan na pondo sa sektor na ito, sa pangkalusugan, ay maliit, hindi kumpara dun sa ekspektasyon ng publiko sa serbisyo. Hindi naman pwedeng maghatid ng serbisyong publiko ang mga kawani ng laway lang. Kailangan mo ng gamit. Kung ikaw ay nasa sa kalusugan, kailangan mong pasalidad, kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng kagamitan. Ang nangyayari po, ang gumagawa pa ng paraan yung mga health worker. Kawani. So, kagustuhan man din po ng mga kawani na ngumiti ka, ang ilang kilometro naman po ang nakapila sa iyo dahil konti na lang ang pasilidad na pampubliko ng ospital, kailangan mo pong, yun. So, ibig ko sabihin, Father, yung dinadahop, dahop yung pondo na inilalaan sa edukasyon, sa kalusugan, no? Kasi po, ginagawan din ng justification na maging inefficient, unresponsive, para ma-justify, i-privatize mo na lang yan. Total, inefficient kayo. Total, yung mga kapara naman kayong mga tamad dyan. Ang tingin ko ho, kini-create lamang yung environment at justifikasyon para isalin. I-privatize. Alisin ang subsidiya. Kasi marami naman hong mukha ang privatization. Alisin mo yung subsidiya. Di ba? Ngayon ho, sa mga pampublikong yung SUCs, no? Ang natitira na lang pong government na subsidy dyan, yung sweldo ng mga guru dyan. Yung MOE nila para sa pasilidad, bahala na kayo. Mag-produce kayo, paano gagawin? Di magtataas ng tuition fee. Tapos, sasabihin niya, sige, dapat kayo, pumasa kayo sa accreditation. Pag hindi kayo nakapasa sa accreditation, sarado nyo na yung kurso para naman mabuksan ng pribado yung same kurso. Papasok na yung pribado. Di mas mataas ang tuition. So, ang tingin ko po, question din niya ng, are we funding, yung public funding ng public services? No? Tubig. Dati yan, nasa kamay ng publiko. Ngayon, private na. No? Privatized na, hindi mo ba? So, ang tubig din ay karapatang pantao. So, ngayon, pag nasa pribadong setup yan, pwede ka maka-access kung may pambayad ka. Hindi naman ho ganyan ang dapat sa lipunan. Ani, napakaganda ng ating talakayan. Magbabalik po tayo sa programang Kamang Gagawa. Nagbabalik po tayo sa programang Kamang Gagawa at ang tinatalakay po natin ay ang karapatan ng mga kawani ng pamahalaan. At ang guest po natin ay si Annie. Annie, yung huli natin talakayan ay yung tungkol sa mga government employees. Ang gusto kong itanong ngayon ay, halimbawa, merong nilabag sa aking karapatan, saan ako pwedeng magsumbong bilang union ng gobyerno? Kung sa level po ng ahensya, meron pong mga tinatawag na grievance machinery, no? Yung grievance committee. Pwede po doon, no? na magsumbong. Ngayon, pag hindi po naman nasiyahan
ay pwede po na dalhin yung issue ng tungkol sa pag-uunyon dun sa tinatawag na Public Sector Labor Management Council. Ito po ay binubuo ng ng pinuno ng civil service bilang tagapamuno ng PSLMC. Pangalawang pinuno po niyan yung Secretary ng Department of Labor and Employment. Ang mga miyembro po niyan, Department of Budget and Management, Department of Finance, at Department of Justice. Kami po namang mga kawani na yung union, bumoto po kami, no? Binoto po namin through National Workers Congress, yung kinatawan namin po dyan sa 4 na subsector, yung LGU, SUCs, GOCC, at saka yung NGA po. So, meron hong counterpart doon, yung aming mga kasama. So, tinatalakay po din naman dyan pagka meron hong mga tinatawag na hidwaan o problema sa pagitan ng management o kaya nilabag yung kontrata, no, yung mga collective agreement. So, doon po tinatalakay po yung father. Opo. So, ano ba sa local, meron ng machinery dyan sa local. Sa pambansa, meron ding machinery. Meron po. Okay. Kasi mandatory na po yan magkaroon ng grievance committee sa mga ahensya. No? So, sa karanasan mo ba, nagkaroon na ba ng welga ang government employees? Sa ngayon po, walang tinatawag na enabling law, no, para i-practice yan, pero allowed po kami dun sa tinatawag na peaceful concerted activity upang ipahayag po namin yung aming naramdaman. Halimbawa, yung karanasan ko niyan, nung kami ay mayroong issue sa TESDA, kami po ay nagno-noise barrage tuwing break time. Sa 15 minuto sa umaga, 15 minuto sa hapon, 1 oras sa tanghali. Para ipahayag po yun. No? Ina-allowed po yun. Gusto mong maglagay ka pa ng mga armband o black ribbon. No? Yung mga ganun. Bulaklak. Pwede po yun. Pinapahintulutan. Pero yung ikaw po ay magmamaslib o kaya po hindi kami papasok, hindi magtatrabaho, ay hindi pa ho yan, hindi pa ho yan papayagan sapagkat wala pa daw po na enabling law. So, hindi kayo pwede maglagay ng placards? Pwede po. Pwede. Oo, pwede po. Yung mga placards ho namin, pwede ho yan. Magdikit kami, pwede po yan. No? Ina-allowed po yan. Yung, dahil tayo ay nasa government employee ka at kawani ka, yung pamahalaan natin ngayon ay parang masidhi doon sa daang matuwid. Bilang kawani ng pamahalaan, paano mo matutulungan ng pamahalaan para maisakatuparan itong programang Daang Matuwid ng ating Pangulo? Sa pamamagitan po, Father, ng mga samahan, ng mga kawani, ay kailangan po tulungan, sapagkat higit na nandun mismo sa ground yung mga kawani, nakikita niya kung ano ang mga anomalya, kung anong uri, sino ang involved. Kaya nga, ang dapat na gampanan niyan ay isiwalat, labanan, kasuhan, no? Ang mga nagsasamantala sa pamahalaan, sa kabanman o sa kapangyarihan. At marami na po kaming mga kaso na ang mga unyon sa gobyerno ay nanindigan laban sa katiwalian. No? Magmula sa lokal at siyempre ako, pwede kong first-hand na experience ay nung kami po ay nagkaso ng laban sa dating Director General ng Technical Education and Skills Development Authority. No? Kasi po, talagang ang hirap po sa amin pong mga kawani, mahirap po na pagbintangan ng publiko na kayo dyan sa gobyerno, pare-pareho lang kayo dyan. Kung hindi kayo tamad, 15 to 30, no? Mga kasama kayo sa katiwalian. Hindi ho namin malunok yun. Kasi sa katotohanan po, sa mahigit 1 milyong government employee, the vast majority, Father, ay committed at gusto talagang magsilbi sa ating bayan. Kaya't pinanananganan namin na sa pamamagitan ng mga samahan, no, na dapat ikaw nagpa-practice ka dapat ikaw yung tagabantay ng taong bayan. Ikaw ang modelo, no? Oo, ikaw ang tagabantay dyan. At nakikita kong mahalagang layunin ng samahan na ginagawa naman at niyayakap ng mga government employees organization yan. Yung good governance, yung matapat, no? Matapat, malinis, at masipag na paglilingkod, no? Kahit na hindi pa ho dumating si Pangulong Aquino sa tuwid na daan niya, ay ginagawa naman ginagawa po yan ng maraming government employees. Siyempre, malaki ang risk. No? Madelikado,
kapag ikaw ay nagsiwalat dahil ang tinatamaan mo ay mga nakapwesto, makapangyarihan, no? So parang kung ikaw ay mag-isa lang at nakita mo yung katiwalian, mukhang mahirap ito. Dahil Opo. mag-isa ka lang eh. Opo. Parang talagang lalabanan mo ang pader, ang kapangyarihan. Pero kung talagang organisado kayo, malaki yung chance na maipanalo nyo yung katiwalian, yung pag-aabuso sa kapangyarihan. Tama po yan, Father, kasi kung mag-isa ka lang, hindi lang tiris. Yuyurakan ka talaga, dudurugin ka, no? Isa ka lang eh. Pero halimbawa, kung kayo'y magkakasama, talagang mayroong lakas sa numero. No? Pag talagang nagkaisa kayo, ay hindi masisino, hindi ka isi-single out at ikaw lang yung aapihin o haharasin, i-oppress, no? Sa maraming pagkakataon ho, talagang malaki ang naging ambag nung sama-samang pagkilos diyan sa paglaban na yan, no? Bilang kawani, paano mo mapapalitan ng imahe ng government employees, no? Kasi may imahe ang government employees, di ba? Parang tatapatin na kita. Opo. Hindi maganda sa isang simpleng mamamayan ang imahe ng government employees. Parang tingin nila mga, yun nga, sabi mo, Opo. tamad, palagi slow motion. So, paano mo mababago ito? May mga pamamaraan bukod po doon sa paglaban sa korupsyon na ipakita sa kanila na hindi kami kasama sa problema, kami ay parte ng solusyon. Konkreto na magkaso ka, ipaalam mo sa tao na nilalabanan namin at hindi namin papayagan. Meron po, Father, na yung tinatawag na anti-red tape bill, anti-red tape na batas. Ito po ngayon, nagmamandato sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ipapaskil mo dyan yung service charter. No? Sa service charter dyan, nakalagay dyan ang procedure. Step 1, kung ikaw kukuha ng certification, kung ikaw ay kukuha ng lisensya o business permit, ilang steps yan? Anong requirement? Sandali lang. Nakalagay ho dyan, mayroong panukutan, 1 oras ba, tapos ka na? 2 oras, tapos ka na. Sa ganung pamamaraan na talagang sinusubaybayan po namin, kasi kami rin po yung nasa frontline, na ipapakita namin sa mga tao na, ito, no? Hindi kami tamad. Ito ang kontrata namin sa inyo bilang publiko. Pag kayo kukuha ng lisensya, sa loob ng 20 minuto, tapos na kayo. Basta kumpletuhin yung requirements. So, sa lahat ho ngayon ng ahensya, may tinatawag na service charter. Ako service charter Opo, ang tawag citizens charter pa nga ang tawag, no? Kasi po, nung dati, hindi mo malaman, di ba? Tuturo-turo ka. Saan ako madaming pupunta? fixer. Yan. May fixer. Nai-eliminate po yung fixer, yung nagbebenta ng form na dapat libre, nai-eliminate po kasi nililista doon kung magkano lang yung fee. Tapos, yung mga empleyadong nagsisilbi sa'yo, dapat yung makukuha mo yung pangalan, tapos mayroong feedback na sheet, no? Na, halimbawa, nagpunta ka dyan, pwede mong ilagay dyan sa action desk ng mga pamahalaan. Hindi ka nasiyahan, sinimangutang ka ba, o pwede po yun. At yun naman po, parang nagpulpus ba kagad? tapos yung mga naipon ho doon, pinapag-usapan po kung merong employees organization, kasama yung employees organization, ito ang sinabi ng publiko na nagtatransact. O anong gagawin natin? Ang sabi, ganito, nabura na. Kasi nakita rin po namin na improve yung working condition. Dati, magta-type ka, 5 copies. Di ba? Yung uso, carbon paper. Tapos yung pang-5, hindi mo na mabasa. Di ba? Tapos yung pagtipan ng makinilya, ibabalik mo pa ang kamay. Ngayon na-improve yun. Paano ho naman namin? Kasi yung work standard. Pag binigyan ho nyo kami ng 5 minutes, lalabas yan, bigyan mo naman kami ng printer, ng ink, bigyan mo kami. So, in a way, nai-improve yung work condition, yung facilities, kasi gusto mong sundin, kasi pwede ho kaming kasuhan dun eh. Pag hindi namin sunod yun, kakasuhan kami. So, ibig sabihin, mayroong service contract, in a way, dun sa publiko, na nakapaskil pa, na pwede mong anuhin. Sa huli na lang, Ani, magbigay ka ng huling mensahe sa ating mga manonood tungkol sa ating talakayan ngayon. Doon po sa ating mamamayan na Pilipino, kami pong mga naglilingkod sa pamahalaan, mga pangkaraniwang kawani, ay talaga naman pong nagnanais na maihitid ang serbisyo publiko ng may kalidad, mabilis, at na tumutugon. No? Ang panawagan lang din po namin sa mga kasama kong kawani, ito ay ating sinumpaan, no, nung tayo ay pumasok sa gobyerno. Ibalik natin sa mamamayan kasi hindi lahat ng 77 milyong Pilipino ay pinalad na maging lingkod bayan. Tayo ay naririto para maglingkod.
At sa pamamagitan ng mga samahan na wag nating sayangin yung karapatang ibinigay sa atin, mag-organisa tayo sapagkat magandang katuwang ng nangangasiwa, ng management at ng publiko ang mga unyon sa sektor publiko. So, wag ho tayong matulog, wag ho nating pabayaan na yung karapatan na yan ay hindi natin magamit sa mabuting paraan. Pag meron tayong karapatan, meron din po tayong obligasyon. At iyan po yung nais nating balansehin. Maraming salamat, Annie, sa ating napakagandang talakayan. Mga kapatid, unti-unting nababago po yung imahe ko sa government employees dahil meron pong mga organisadong mga union na hindi lang pinaglalaban yung kanilang karapatan. Higit sa lahat, pinaglalaban yung serbisyo para sa mamamayan. Lalo na doon sa mga mahihirap na mamamayan na humingi ng serbisyo sa pamahalaan. Ako po si Father Eric Adubiso ng programang Kamang Gagawa. Ang pakikiisa sa mga manggagawa ay pakikiisa kay Kristo.